I was wrong. You're good. Halika, dali! Sige, ilagay mo lang dyan. Basta ayusin mo lang paglagay, ha? Okay, ma'am. O, alis dyan, alis dyan. Concha? Ang bagal-bagal mo naman. Concha, sandali lang. Concha. Hindi kita kilala. Concha. Hindi ka pwedeng magkaila. Ang mga matang yan, ang mga labing yan na nagbigay sa akin ng 1,001 kaligayahan, paano ko makakalimutan yan? Ikaw si Concha. Sinabi na't hindi kita kilala. Kaya lumayas ka, umalis ka sa harapan ko! Layas! Ayun mo si ma'am. Gusto ko lang makausap ang asawa. Hoy, tanda. Ikaw ha, kung ayaw mo makipagkita ng maaga kay San Pedro, mabuti pa umalis ka na. Sabi ko sa'yo, gusto ko lang makausap ang asawa. Bingi ka ba? Sinabi ko na umalis ka na eh. Fredo! Fredo! Gusto mo mag-usap tayo? Sige! Mag-usap tayo! Heather, alam kong kating-kati ka ng lumaban sa boxing. Pero alam ko rin na ayaw ng ama mo, ni Totoy. Sigurado akong hindi papayag kay tatay. Professional na boxer ang makakalaban ko. Pero Lolo, kayang-kaya ko ang mga kalaban ko. Hindi pa rin ako sanay. Hindi pa oras. You need more training, ako. More training. Hindi si Toto yung magdedesisyon para sa sarili ko. Magaling. May ilalaban kami sa'yo kung gano'n. Sabihin mo kung saan. Dadating ako. Concha, asawa ko. Huwag mo akong mahawak-hawakan, ha? Gusto mong mag-usap tayo? Pwes, hahawakan! Concha, naparito ako para humingi ng tawad sa iyo. Para ituwid ang lahat na baluktot na nagawa ko sa iyo noon. Fredo, huli na ang lahat. Matanda na tayo. Matanda na tayo, Fredo! Concha, kahit matanda na tayo, kahit tinubuan na tayo ng talaba sa batok, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Wala nang kwenta sa akin ang sinasabi mong pagmamahal dahil hindi na rin kita mahal. Sana mapatawad mo ako. Kahit lumakad ako ng paluho, sa matatalim na bato gagawin ko, patawarin mo lang ako. Concha, kailangan ko kayo ng anak ko. Fredo, hindi kita kailangan. At lalo nang hindi ka kailangan ng anak mo. Dahil patay na siya. Patay na si Procopino? Tahimik na ang buhay ko. At matagal nang nananahimik si Procopino sinabi. At itigil mo na ang kabalbalan mo. At pwede ba? Tumigil ka ng kasusunod sa akin, ha? Efren! Tayo na dyan! Dali na! Huwag. Halika na!
Bakit po? Ano nangyari? Wala. Wala namang nangyari. Lola, sabihin niyo sa akin ang totoo. Anong problema? Wala. Wala nga problema. Bakit hindi mo aminin sa kanya ang totoo? Bakit hindi mo sabihin na may bakas ang ating nakaraan? Ikaw ba si Marvella? Ikaw siguro si Reda. Kailangan ko iganti ang kaibigan ko. Hindi ko inaalis sa iyo ang intensyon na kalabanin siya. Pero ito lang masasabi ko, Heather. Hindi mo pa siya kaya. Kailangan magsanay ka pa ng gusto. Sa tagal ko sa boxing, kailangan ko nakakita ng ganong kadumi maglaro. Uubod ng daya. At babae pa. Ano ba ginagawa natin dito? Umpisahan na natin to. Bakit ang kulit mo? Bakit mo ako sinusundan, ha? Tadhana ang gumawa ng paraan para mag-cross muli ang ating mga landas. At hindi ko na palagpasin ang pagkakataong ito, Concha. Hindi na. Pwede ba? Umalis ka na. Umalis ka. La, sandali lang. Magkakilala kayo ni Coach Fredo. La? Lola? Tinawag mo siyang Lola? Concha, anak ba siya ng anak natin si Procopino? Apo ko ba siya? Hindi mo siya apo. Apo ko siya sa pangalawa kong asawa. At wala ka nang babalikan dito. Pwede ba? Pwede ba umalis ka? At huwag ka nang magpakita sa akin. Gusto ko malaman ang buong katotohanan. Ano ba ang kaugnayan niya talaga kay Coach Fredo? Siya ang una kong asawa. Bago kong nakilala ang lolo mo. Mahirap lang kami noon, pero mahal na mahal ko siya. Lagi ko siyang sinusuportahan at inaalagaan. Pero sa lahat ng pagmamahal na binuhos ko sa kanya, pagtataksil ang sinukli niya sa akin. Nagkaanak siya sa ibang babae. Namatay ang nanay ng bata at plano ni Fredo na ipaako sa akin ang sanggol. Total hindi kami magkaanak. Kaya bilang parusa ng kanyang pagtataksil, lahat ng ginawa mo sa akin, pagbabayaran mo. Bilang katagot ko yung anak mo.
Kinuha ko ang bata at iniwan ko na si Fredo. Magmula noon, hindi na ako nakipagkita pa sa kanya. Nabalitaan ko na lang na unti-unti nang nasira ang karir niya bilang boksingero. Wala na akong narinig sa kanya matapos noon. At wala na rin akong balak makipag-ayos pa sa kanya. Tapos noon, nakilala ko ang lolo mo. Ang ibig sabihin, hindi ko kadugo ang lalaking to. Hindi. May anak na babae ang lolo mo. At siya ang nanay mo. Anong nangyari sa anak ni Coach Fredo? Patay na siya. Pero nag-iwan siya ng anak. At siya ang tunay na apo ni Fredo. Sino? Si Manuel, na tinuturing mong kapatid. Siya ang tunay na apo ni Fredo. Ready! Ready! Fight! Akala ko ba hindi nalalaban si Heather? Eh ba't narito siya ngayon? Kasagupa si Marbella. Paano nangyari yon? Pinagbawalan namin siya ni Totoy. O sige Manuel, papunta na ako riyan. Si Kuya Manuel ang totoong papo ni Coach Fredo. Oo. Kaya pala kayo galit na galit kay Kuya Manuel. Kaya pala malayo ang loob namin sa isa't isa dahil hindi kami magkadugo. Pero si Coach Fredo at si Kuya Manuel, hindi nila alam na magkadugo sila. Kahit na magkasama sila sa paghawak kay Totoy. Kaya hindi dapat nilang malaman na sila ang tunay na maglolo. Lalo lamang gugulo. Lalo lamang hahabulin ako ni Fredo. Naintindihan mo, Miguel? Hindi nila dapat malaman ang tunay nilang relasyon.
Okay. Point in action. Point in action. Point in action. Turgo, Berong, buhatin ninyo! Heather, dali natin sa ospital. Mahiligo pala kayo sa alak, Manong. Makakasama yan sa atay natin kapag pasobra-sobra. Ito, liver aid, makakatulong para lumusog ulit yung atay. Maraming salamat po. Sige. Emergency! Emergency! Doc, emergency! Para sa'yo. Dapat magsaya ka na, ha? Bukod sa babalik na anak mo, may pera ka pa. Magandang gabi sa inyo. Ano gagawin niyo sa anak ko? Dadalhin lang namin tong anak mo. Ibalik niyo sa akin! Hindi! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Hoy! Ibabalik lang namin tong anak mo. Ha? Pagkatapos mong may panalo ang laban kay Heather magtanggol. At kapag natalo ka, ha? Hindi mo na makikita to. Tandaan mo yan. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Nakalaban ko. Kamusta siya? Abay, huwag mo na siyang pinag-iintindi. Ang intindi mo, ay ang sarili mo at ang anak mo. At ang mahalaga, nagawa mo ang pinagagawa namin sa'yo. Salain mo, mapuruhan mo pa si Heather. O, sige na. Sibat na. Galing din eh, no? Ayos ba ka to? Ano ka ba, Berong? Next time! Nasaan si Heather? Nagamot na siya ng doktor. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakamalay. Ikaw ba ang nagpudyok kay Heather para lumaban? Aba, hindi. Manuel, ikaw ba may kagagawa nito? Hindi, Totoy. Wala kaming alam. Hindi rin namin alam kung sinong dapat managot. Boss, may naghahanap po sa inyo. Si Turgo at si Berong. Papasukin mo. Boss Miguel! Boss! Po kayo. Nagawa niyo na ba lahat ng inutos ko? Siyempre, boss. Tinalo ng bata natin si Heather. Nasa hospital siya ngayon. At balita namin 50-50. Kaya siguradong maguguluhan na naman ang mundo ni Totoy sa nangyari ito. Buti. Dahil yun nga ang gusto ko mangyari. Si Manuel. Wala siyang kamalay-malay, boss, na may usapan tayong tatlo. Hindi alam ng amo namin na kumangpi na kami sa'yo.
Kasi, grabe. Pero ngayon narito ka na, magiging masayang muli ang bahay nito. Ikaw talaga, Dad. Bolero ka talaga. Ang masayang gabing ito ay handog sa inyo ng aking kumpare, Leon Hernandez! Si Leon Hernandez, siyang tunay mong ama. Di mo tunay na ama si Totoy Magtanggol, Head. Kaaway natin siya. Kaaway. Dahil si Totoy Magtanggol ang pumatay sa ama mo. Anak, dun ba sa pinapakita ko pagmamahal sa'yo, pag-aalala, pakikito? Nagdududa ka ba? Ito isang kriminal na mahilig manggulo. Pati ako gusto niyang patayin. Bakit ho, Dad? Anong atraso mo sa kanya? Huwag siya kaya siya pinatay ng itay ko! Tumigil ka! Puso mo ang pakinggan. Puso mo lang ang nakakasagot sa mga tanong. Mahal na mahal